Hello Team Authentic all over the world! Bagong bansa na naman ang tutuklasin natin in this episode. Nandito tayo sa Brunei. Ano-ano nga ba ang mga requirements at itatanong ng immigration kapag pupunta tayo sa bansang ito? And also, bibigyan din namin kayo ng idea where to stay on a budget na meron pang free airport pick-up at buffet breakfast. And mind you, may pa-swimming pool. Sasamahan agad natin yan ng pasyal. Pupunta tayo sa largest water village in the world, ang Kampong Ayer. Kaya punong-puno talaga ang episode natin for today. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe kung magbubuk po kay Bayakluk. Ito po yung ating promo code. At kung gusto niyo naman po magkaroon ng instant discount sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Mabuhay Philippines! Maayong adlaw! Today is September 27. Awa ng Diyos, nakalabas na yung bagyo. And now, bagong bansa yung pupuntahan natin. Pupunta tayo ng Brunei! So guys, ayun nga pala, upon pag-fill out nyo ng ating e-travel, may mga pagpipilan doon ka na pagbayad na ba kayo ng travel tax nyo. Since tayo nga hindi tayo pa nakapagbayad, dito tayo na mismo sa pinaka-airport nagbayad. Ang ginamit natin yung ating PPI kasi nga merong promo, naghahabol tayo ng points. Yes! Kaso nga lang, may convenience fee na 25 pesos per passenger. Okay rin na rin yun. Maghabol tayo ng points kasi mas malaking rewards yung makukuha natin. And of course, bago kayo makapunta ng Brunei, meron din kayong fill out yung parang arrival or e-arrival nila. card. Lagay na rin din namin dito sa baba. Ayan, para just in case lang, alam nyo na kapag pupunta kayo ng Brunei, una kailangan nyo ng e-travel palabas ng Pilipinas, and then kailangan nyo naman ng arrival papunta naman o papasok ng Brunei. And now, tignan natin kung makakapag-check-in na tayo. Ang flight natin ay 8:30 pa. Ngayon ay 1:30 pa lang. Alam niyo naman na siguro na galing tayo ng Sheraton. Buti pinayagan nga tayo mag-late check-out ng 1 p.m. And then nakita kasi namin dito, pwede nang mag-self-check-in dun sa kiosk ang Cebu Pacific. So titignan natin kung pati tayo pwede, kung lulusot, kasi success tayo. Para makapasok agad tayo sa loob and makapag-lounge. So guys, hindi pwede. Hindi daw dumaan dito sa pinaka-check-in counter for the document check. Yes. Pero kapag AirAsia, twice na naming na-try, Pwede. pwede. Kasi meron doon, kumbaga, meron silang staff na nandoon. And then, igagabay nila kayo. Igagabay? Hindi kasi ano, Igagay nila kayo. yung stock na mismo kukuha ng pinaka itong pink slip nyo na binayaran sa Oo, travel tax. sila na yung kukuha niyan. Tapos, titignan din kung meron kayong baggage or wala. So, dito sa Cebu Pacific, hindi pwede. Tapos na rin tayo sa immigration. Hanap lang muna tayo ng maupuan natin. Yan. Nandito yung mga airport lounge. Just in case. Yan. Nandito sila sa gate 114. Yan. So tayo hindi muna tayo mag-airport lounge. Hanap lang muna tayo ng maupuan natin. And then tsaka tayo magchikahan kung meron bang itinanong sa amin ng immigration. Surprisingly, ganitong oras, ang konti ng tao sa immigration. As in, siguro pangatlo lang kami sa pila. And then, ang daming pila, parang 1, 2, 4 siguro yun. And then lahat talaga, as in, konti lang yung pila. So ano yung question sa'yo? Medyo madami-daming tanong sa akin. Ngayon, ikaw nabunot. Oo, ako nabunot na Last time ako eh. Ano The usual tanong, kailan saan ka punta, kailan balik mo, sino kasama mo. Nagbasa guys, pag tuloy-tuloy naman kayo sumagot. Kasi kung pag sabi naman yung totoo, hindi naman kasi sila mag-aanos. Yes. And yun naman, mga general information lang naman. So, kaya na yun. Tapos, yung kasing nagtanong sa kanya, ako yung sumunod. So, sa akin wala na question. Kasi kumbaga natanong na rin sa kanya. Depende talaga ha, kahit kami guys na medyo lagi na tayong umaalis, naku-question pa rin kami. Tapos, syempre, for example,
ako, pag tinanong halimbawa ako, anong work mo? Eh, wala naman na akong pwedeng sabihin. Alam nga naman sabihin kung wala akong work, eh di lalong hindi ako Naging pinalabas. red flag Oo. lalo. So, ang sinasabi ko kasi, talaga content creator. Tapos yun, pagka content creator, minsan merong mangbubukal ka. Anong mangbubukal? Ang tawag doon? Magko-question ng madami. Magko-question ng madami. Ilan followers mo? Kaya ba ng travel mo yan? Oo. Ganyan. Tapos yung minsan, di ba, sahod tinatanong? Nagsahod, magkano ganyan. So, yun, yung mga ganun, carry lang, ganun talaga. Hindi naman porket nagta-travel vlogs kami, ibig sabihin, ligtas kami Oo. sa mga questions. So, yung mga nafe-feel ninyo, nafe-feel din naman namin yan. Pero yun nga, kung talaga namang magta-travel lang kayo, and lahat nung hahanapin nila, kahit gaano kadami, basta meron kayo, huwag kayong kabahan. And then kapag ka tinanong kayo, sagot lang talaga kayo ng maayos. Yun lang naman. Guys, papunta na tayo sa mga lounges na floor. Nandito siya sa second floor. Level 4 actually. And then ito yung mga lounges na meron. Yung packs meron na, pero hindi pa pwede yung mga credit cards. So ngayon, ang pwede pa lang sa atin ay yung Marhaba. And then ang gamit na lang natin ngayon guys ay cellphone para hindi tayo makaabala sa lounge. Pakita lang namin sa inyo yung food and then kung gaano karami yung tao. Makikita nyo kaagad kung nasaan yung lounge. Paglagpas nyo pa lang dito sa scanner. Ayan yung pagkatapos na ng immigration. And then yung lounge nandito sa taas. Ito, another lounge. Kaya lang ito, yung Silver Chris Lounge. Para sa mga first class lang and business class. Nandito na tayo sa Marhaba. Ay, by this time ha, konti pa yung tao. And then, pakita rin namin sa inyo kung ano yung mga cards na pwede. By this time. Today is September 27. Ito yung mga cards. Ayan, pakipost nyo na lang guys ha. And then nakalagay dyan kung card holder only or merong +1. Ito yung sa atin. Visa signature na BPI. Meron siyang +1 guest. And then ito pa. Para lang just in case. And then kung wala naman kayong card, pwede naman kayong mag-walk-in. Magbabayad lang kayo. This time, hindi pa siksikan. Wala pa masyadong tao. So marami pang pwesto. Doon sa Enzo. Pakita na kagad namin sa inyo yung food. Siyempre dito merong soft drinks and then meron ding beers. Tapos meron din sila ritong congee. And then rice, Mongolian beef, and then corn, and then may papansit dito. Then ito yung mga breads nila, cereals, and then merong mga brownies and macaroons. Yes, pwedeng magwalwal. Ayan o. And then meron ditong coffee and juices. And then meron ding ice cream. Tignan natin ha. Minsan kasi upon request kapag ka walang laman. Ay, ngayon meron. Oh, may chocolate. It's 5:10 p.m. Maghintay pa tayo ng mga 3 hours pa. Pero carry lang yun. Kasi kanina, nung pumasok tayo dun sa Marhaba, kaunti pa yung tao. Pinakita namin sa inyo. Pila. Ngayon, grabe din yung paglabas natin. Pila na kaagad talaga. So ngayon, yung mga ganong oras, yung mga 4:30 siguro pa lang, grabe na talaga yung pila. Ito yung peak hours ng mga ano, ng Yes. airport. Oo. Actually, yung plano nga namin, huwag muna lumabas. Kaya syempre, give chance to others naman. Ang haba na kasi ng pila. So, ang gawin natin, doon na lang tayo maghintay sa pinaka-gate gate natin. natin. Para at least, di ba, malay mo, makasalubong pa natin mga ka-authentic natin dyan. Kanina, dito tayo nakatambay. Sa gate 114. Mga 2 p.m. Wala pang tao. Ngayon, tignan nyo naman kung gaano nakarami ang tao. So, yun na nga. Basta yung mga 4 p.m.,
until 8 p.m. Kumbaga yan yung prime time. Ayan talaga yung pinaka-peak ng mga flights. Kaya ang dami talaga ng tao. Ito naman yung area na pinakamaraming tao. Itong gate 101 to 111. And nakakatuwa siya. Kasi ang lamig. Ang lamig na sa airport, ha? Oh, siguro naman nakikinig na sila sa atin. At least. Oo, nakikinig na. Kasi mas mahal na yung terminal fee. Charot! Ang lamig niya. So, mas komportable na siya. Considering na ang dami pang tao, mararamdaman nyo na yung lamig. And ayan, waiting na nga lang tayo ng ating flight. So, yeah guys ha, alam namin yung political issues ng Brunei, pero hindi tayo dun pupunta because of that. And then alam din namin kung gaano sila kahigpit sa mga LGBTQIA+. So, pero syempre, as travelers kasi, di ba, meron tayong curiosity. Kaya, ang gagawin lang natin na yun, ano talaga tayo na maayos, curious na maayos. Pagdating doon, malaki na boses ko, ganyan. Tapos hindi ako magliligaw Hindi. mo. At saka kasi di ba, dahil din natin kikita magagandang pasyalan sa At saka syempre, Brunei. iba pa rin yung culture para lang ma-experience natin. Wala na rin akong hikaw. So, yeah. Tignan natin, pagpasok natin sa Brunei, kung meron pang hahanapin sa atin, kung may iba pang requirements, kung ano yung mga questions. And then from there, magbibigay din kami sa inyo ng guide kung paano ba kayo makakarating sa inyong hotel, ano ba yung mga kailangan nyo. Although meron na tayong Yung mga eSIM. essentials. Yung mga ganun. essentials talaga. As in, back to basic tayo kasi nga new country sa atin. So doon na tayo magkita-kita. Dapat pagdating doon, ganito boses ko. Magkita-kita tayo mamaya sa Brunei. See you! Bye guys. Touchdown, Brunei! Bawal sumigaw. Laki mo boses mo. Laki ako na boses ko dito. So mamaya na tayo magkwentuhan kung ano yung mga tinanong sa atin kasi medyo mabusisi. Ipakita na lang muna namin sa inyo yung airport kasi merong naghihintay din sa atin na driver. Baka maghintay ng matagal. So paglabas nyo naman dito, meron naman ng bilihan din ng mga SIM card. And then, kung meron kayong sundo, dito pa lang yata, makikita nyo na. Parang kami wala pa. And then ito, meron ditong mga ATM. Ay, ito na pala yung sundo natin. Saan? Ay, ito. Ito na yung sundo natin. Oh, ayan, nakalagay yung mga pangalan. Nandito na kaagad. Baka meron pa tayong mga kasabay. And then, it's 11:30 na. Medyo matagal sa immigration kasi sa mga questions. Maliit lang naman yung airport. Habang hinihintay pa natin yung mga makakasabay natin, magtsikahan na tayo ng very light. So, again, pagpasok dito, ang una ninyong kailangan, yung tinatawag nilang health declaration or yung arrival card na dapat meron na kayo 3 days before. And then, hindi naman siya hanapin kasi kumbaga automatic na nga. Once pag-scan ng passport. Makikita na. So, ito na yung mga question. Bago pa lang kami ni Enzo, nakapila pa lang kami, nakikita na namin, my gosh, ang daming tinatanong At saka pala. ang tagal, Oo. So, ang daming tanong. Minsan, tinitignan talaga yung picture mismo ng passport at saka yung in person. Kapag hindi medyo kahawig or naiba yung kulay ng buhok, talagang binubusisi. grabe, oh. Hinahanapan pa ng secondary ID. Pero ito yung pinaka-experience namin na ano yung tinanong sa'yo? Hinanapan ako ng hotel bookings tapos yung return ticket natin pabalik ng Manila. Tapos tinanong din ako, after nitong Brunei nyo, may pupunta ka ba? Sinabi ko nga kinabalo tayo. Tapos yun lang. Yun. Same lang din kami. Yun lang din tinanong sa akin. Ilang araw kami dito sa Brunei, tapos ano yung hotel, and then yung return ticket. So sinabi ko nga magkokota Kinabalu and then Manila. Hindi naman kami hinanapan na paano kayo pupunta ng Kota Kinabalu? Wala naman siyang ganun. So by this time, sa daldal namin, alam nyo na,
Napupunta tayo ng Kota Kinabalu. Natigil nga ako kanina. Sa kumot sinabi. Wala, London eh. So, ayun din naman yung mga hanapin. Pero, yun nga, medyo nakakakaba siya. Kasi makikita mo yung mga nasa unahan mo. Ang dami kasing questions eh. At saka yung mga saka Oo. seryoso talaga. Seryoso talaga sila. Abang hinihintay natin mga kasama natin. Grabe, ang ginaw nga pala sa loob ng airport nila. Promise. Ito yung kaisa-isang airport na nakita ko na merong Jollibee. Oh, di ba? So, ibig sabihin, marami ring Pinoy. Actually, nagulat din ako. Sa totoo lang, hindi ko ina-expect na yung eroplano. Sinasabi ko nga kay Enzo, baka hindi kami puno. Pero puno, tapos puro Pinoy. And then, ang daming bata. Oh, dito lang muna tayo. Kasi ang ginaw sa loob ng airport. Hintayin pa natin yung mga kasama natin. So, kapag ka nag-book din kayo ng hotel, mas maganda na meron na kayong transfer kasi gabi yung lapag kapag ka from Manila. May mosque agad dito sa labas ng airport. Ang ganda din So, syempre, isa yan sa mga pupuntahan natin, yung mga mosque. Ngayon, hindi pa natin makikita ang Brunei kasi gabi. Bukas na lang tayo mamamasyal agad. Balik muna ulit tayo sa loob. Hintayin muna natin yung mga kasama natin. Kasi nga, ang tagal talaga ng Q&A. Tapos, marami namang kainan. Kaya lang kasi sarado na, may KFC nga rin pala dito sa baba. Tapos meron ding Coffee Bean and then may Starbucks. So, kapag ganitong oras yung flight nyo, siguraduhin yung busog kayo. Kasi magugutom talaga kayo. Finally, it's 12:10 a.m. And then nakita namin meron pala ritong bus. Kaya lang, hindi natin alam kung ganitong oras meron pa or nag-ooperate pa. Parang yata tayo, 9 or 10 na sinundo. Ito naman yung pinakalabas na ng airport. Ayan, nakalagay yung public bus. Pero parang wala na din. Kaya ayun nga, ang pinakamaganda talagang gawin, makipag-coordinate kayo sa hotel kung meron silang pick up. In fairness naman, van naman tayo. So, ayan. Ang haba din itong araw natin na ito. Simula pala doon sa Sheraton. So, nag-breakfast tayo. Siya. Doon na tayo magkita-kita sa ating hotel. After 8 minutes lang from the airport, nandito na tayo sa Hotel Badia. In all fairness naman, mukha namang maganda yung hotel. Ito yung paligid niya. Hindi pa natin masyadong makita. Bukas tayo mag-e-explore. Check-in lang muna tayo. And then, diretso room tour na tayo. Ito na may itsura niya sa baba. At least, may lift. Baka dito yung breakfast. Kasama nga pala yung breakfast sa binayaran natin. Nandito na tayo sa 3rd floor. Dito yung room natin. In fairness maganda. Maganda yung hotel. Kahit dito pa lang sa hallway, ang titignan natin yung pinaka-room natin. Oo. Kahit madaling araw na, magro-room tour pa rin tayo. Ito na nga yung ating room. It's room 304. Kahit antok na, pa rin tayo. Ilalaban natin to. Kasi kapag natulugan na namin, hindi nakaaya-aya sa paningin nyo. So, dito tayo sa kanan, plancha ka agad. Pero tayo rito kaagad plancha at kabayo. And then, ito yung pinaka-toilet niya. Sa labas, alam nyo, baliktad siya. Di ba merong hotel na sa labas, akala nyo medyo luma. Tapos pagpasok nyo sa loob, bago. Ito baliktad. Pinakita namin sa inyo kanina yung pinaka-hallway, bago siyang tignan. Pero pagpasok nyo sa loob, medyo luma na siya. Lalo na dito pagdating sa toilet. Siguro isa din yung design kasi, no? Ganito kasi yung design ng mga old na toilet, mga old design. Pero okay naman, meron ding bidet. At malaki-laki in all fairness.
So, carry na din. And then, may mga toiletries. Tapos dito, kompleto naman, meron din tayo rito mini fridge. And then, meron silang bottled waters. And then, meron ding coffee and tea. And then, ano pa ba? May pa-painting. May pa-painting. Ito ba? In fairness na ba? Dito. Yung toilet lang yung medyo medyo luma na. Yung banda doon sa unahan, pati yung cabinet, ganyan. At saka kasi yung AC. Pati yung AC natin, ganyan. Pero pagdating naman dito, bago-bago naman. Baka nirepaint, no? Actually, yung kulay niya nga parang India yung kulay niya. And then, sinigurado ko talaga na ibinok ko talaga 2 single beds. Kasi nga, di ba? Hindi pwede magkatabi. Pag naisip magkatabi, baka And then may TV naman dito. And then meron ditong working table. Ang laki. And then nakakalokan daming chairs. 1, 2, and 3. Tulog na tayo. Meron naman tayo ditong window. Ang laki din ng window. Pero wala naman tayong view. So siguro, bukas na namin sa inyo ipapakita. Ang ganda naman ng lighting natin. Hindi halatang Hindi halatang di ba? Pagod na. Pero ang ganda ng lighting. Anyways, ito na nga yung ating hotel. Ito ang Badia Hotel. And then, nakuha namin ulit siya sa Agoda. And then, itong date natin mismo, nakuha namin siya ng 2,366. Pero hanap tayo ng ibang date para sa future reference ninyo. Guys, 2 dates yung pipiliin natin. Yung first date na pinili natin ay yung October 6 to 7. Ang presyo nilang guys ay 1,953. Tapos yung pangalawa naman is yung October 13 to 14. Ang presyo niya ay 2,917. Nag-iiba-iba talaga yung presyo niya. Nakadepende kung kailan kayo mag-i-stay. Yes, at kung kailan kayo magbubok. Kaya huwag niyo po kami nga awayin. Kasi, bakit paano niyo nakuha ng ganun kamura yun? Nakadepende po kasi talaga. Kung anong date yan at kung kailan din kayo nag-book. Depende po talaga. And of course, para mas happy at para mas meron kayong matipid dahil merong discount, pakigamit nyo na po yung ating affiliate link sa Agoda. Ilalagay na lang po namin sa ibaba. And then pwede nyo gamitin yung affiliate link na yon kahit sa ang hotel all over the world. Maraming salamat po sa gumagamit ng ating affiliate link. Grabe. Imagine niyo naman, nagpas 200 na naman yung bookings natin for the month of August. September pala. For the month of September, 2 magkasunod na month na maraming salamat. Alam niyo kung saan kami natatouch. Yung minsan daw kasi, wala palang discount. Alam niyo, nahihiya ako lagi kong sinasabi, naku, kung wala pong discount, wag niyo na pong gamitin. Meron naman pong promo code yung ibang mga content creators, ganyan. Alam niyo, touch na touch kami pag sinasabing, hindi naman nasa discount. Hindi naman nasa discount kami ang habol namin. Ang gusto namin makasuporta sa inyo kasi yan lang yung way namin para makasupport. Doon kami touch na touch. Maraming salamat po sa pagmamahal ninyo. And yeah, so nandito na nga tayo sa Brunei. So, meron ditong ginagamit nga pala na app for transportation. Sa hailing app, yun yung DART. Kaso nga lang guys, ang kailangan doon para makapag-register, kailangan ng Brunei na SIM card. Yun yung wala tayo kasi naka-eSIM tayo. So, tignan namin bukas kung magagawa namin ng paraan. Kaya nga pala dito guys, 1 BND, Brunei dollars is equals to 45 pesos. 45 pesos. Laki, no? Grabe. So, yung magiging conversion natin. Ano pa ba? And shoutout nga pala kay Ate Tai Kim. Yes! Yung idea ba ito hotel na to? Siya yung nagsabi na dito daw kami mag-stay. Thank you, Ate Tai Kim. Di ba? Hindi lang kayo yung natututo sa amin. Pati kami, natututo rin kami sa inyo. Ayan. So, bukas, papakita namin kaagad sa inyo yung Brunei. Hindi namin kayo ihihinto sa hotel. Good morning, everyone. Ang ganda ng panahon. It's 8 a.m. and it's breakfast time. Puno na doon. Pakita lang agad namin sa inyo yung food. Ito yung ating food. Ay, may fried rice. Oh, wait, chicken. Eggplant. And then sausage and beans here. And then, congee.
soup. And then meron ditong boiled egg. And for dessert, ito. And then meron doong juice. Of course, meron ding coffee and cereals. So guys, ito na nga yung ating breakfast. May nakalimutan ka. Lakihan boses. Ay, oo nga, may nanonood pa naman sa akin. Nandito kasi tayo sa labas, so dapat pala malaki boses natin. Ano ba yan? Hindi rin pala ako dito mag-charot-charot. Sinabi mo. Well, anyways, ito na yung pagkain natin. To be fair naman, nakakabusog na to. Lalo na meron silang rice meal. So talagang ano talaga siya. Panlaban nyo na to sa matinding gutom mamaya kapag ka nag-ano kayo na day tour. Pero kailangan ko sabihin to, ang sarap ng rice nila. Rice. So, usually naman kasi, di ba, yung mga Indonesian, Mali, di ba, masarap kasi sila talaga mag-rice. Ayan. And then, next naman namin sa inyo ipapakita. Ay, may noodles pa ako nakikita. At nagbabalik pa ako, hindi namin naipakita yung noodles. Oo. And then, ipapakita naman namin sa inyo yung pinaka-pool area kasi meron din silang swimming. Tapos na tayo mag-breakfast. Nandito tayo sa second floor. Nandito yung kanilang pool area. In all fairness naman, dahil maganda yung view, kahit medyo maliit yung pool, maganda siya. Diba kasi talaga yung nagagawa ng outdoor pool, no? Oo, yung open na open talaga. Ayan, oh. Ito yung view natin. Diba? View na yung nagdala. Sayang, no? Kung dito pala yung room natin, ang ganda sana ng view. Meron na tayong pool view, meron pa tayong city view. Oh, here's Brunei. First glimpse natin na umaga. In all fairness, malinis. Kahit kagabi, malinis talaga siya yung mga nadadaanan namin. Pakita na namin sa inyo yung ating hotel na meron ding amenities and then meron ding buffet breakfast. Okay, so yung buffet breakfast nga pa natin guys, hindi ganun kadaming choices pero nakakabusog siya. At meron din siyang tinapay, pwede din kayo mag-toast ng bread nyo. Yes. And then, ano ba, first impression muna, konti lang. So, doon pa lang sa taas, yung palading pa lang tayo, mapapansin nyo kaagad na parang walang matataas na buildings. Kasi, kapag ka sa aeroplano, di ba, pagkapababa makikita mo na yung mga high-rise buildings. Mga makikita nyo ilaw-ilaw, na, oo. ganon. Pero ito, nung pababa kami, wala pang ganon. And then, yung dinaanan namin kagabi, ang gaganda rin ng daan. Although, hindi siya ganong kalalawak, pero magaganda. Tapos, yun nga, malinis talaga, in all fairness naman. Guys, so nga pala, yung pinaka-outlet dito, ganito, tatluhan. Kaya, ugaliin talaga natin na palaging magdala tayo ng universal adapter. Yes, and also, eto na yung ating view from our window. Maaliwala siya. At ang ating view ay... Partial City View! Yes! Kailangan na naman natin tumagilid. And kung gusto niyo namang mag-withdraw, malapit lang sa hotel natin, lakad lang kayo sa Tomasek Plaza. Meron na dong ATM. And ang withdraw natin ay 200 BND. Ang actual na naawas sa atin using BPI ay 9,257. So more or less, tamang-tama naman yung conversion. Meron lang itong kasamang charge. This is it. Mag-explore na tayo. Ang una nating pupuntahan ay ang Kampong Ayer, which is yun daw yung largest na merong mga stilt houses in the world. Water Village. Yes, Water Village. And then ito yung ating hotel. Nabuhayan kami ng loob nung nakakita kami ng bus stop dito. Kasi sabi namin, as in makakapag-DIY talaga tayo. Pero guys, ito na nga, based sa research natin, magtatatlong salin tayo. Tapos yung ano pa dito, yung Google Map, hindi siya katulad ng Google Map na ginagamit natin palagi Oo. na malalaman natin kung saan bus stop na. Yung talaga kasi Yes. mahirap pa. At saka yung oras, kung anong oras Oo. darating. And also, nagtanong din tayo sa reception. Ang sabi sa amin, no, better, taxi. Taxi. Better. So, ganun na lang nga ang gawin natin. So, basta kung meron kayong SIM card na local, yun, mas maganda yun kasi makakapag-download nga kayo ng ginagamit Yung nilang card. app. Yes. Guys, nakahanap na tayo. So, yun naman pala, kapag ka nandun kayo sa pinaka-bus stop, kasi hanap kami ng hanap, mga 25 minutes na wala kami makitang metered taxi. Ako pa karanta ko yung ano, itong
ano na to, car na to. Oo. Ito yung nasa ano, Oo, yung sa healing app mga nila. parang app nila, parang Grab, ganyan. Yung Dart, no? So, yun siguro yun, yung mga on-call. And then, tinanong namin kung metered, hindi nga daw. After maximum na yung mga 8 minutes, nandito na tayo. Basta sinabi lang namin na pupunta tayo ng Kampong Ayer kasi malaking area pala tong riverfront. Ang ganda rin dito, guys. Tapos meron na kami ditong nadaanan na mosque. Itinuro, actually maganda doon para itinuturo niya na sa amin yung mga tourist spot. Ang binayaran natin sa sinakyan natin ay 10 BND or 450 pesos. Yes, so sa totoo lang pakiramdam lang namin, mahal pa yun. Oo. Kasi ang lapit lang talaga. Actually, knowing us, yung 30 minutes kaya namin lakarin kasi 30 minutes walk lang siya from our hotel. Pero sobrang init kasi. Ayun nga, siguro nga basta kung meron kayong app, sinabi ulit ni Ate Tai Kim, hi Ate Tai Kim, kapag sa app daw mga 5 BND lang. So ang laki rin nung matitipid ninyo. And then ngayon dito, meron na kagad sa ating lumapit. 50 daw. Itutour na tayo 1 hour and 30 minutes. Parang Kasama ganun. na yung ano, yung dun sa may mga monkeys. Ganun. So, sabi namin, wait lang, hanap pa tayo. Baka kasi, meron pa tayong makitang mas mura. Actually, dito pa lang, tanaw na natin siya. Oh. As in, apakalapit niya lang. Kung marunong kayo lumangoy, pwede nga itong languyin. Pero syempre, hindi yun pwede. Ayan, oh. Diba? Dito palang tanaw na natin. And then, ang nakikita kasi namin sa Google, dapat nagre-range lang siya ng 10 to 20. Nakahanap na tayo, pangalawang tanong pa lang natin, $10, so 450. Walang ano yung bangka nila. Katig. Siya yung boat driver natin, si Man. O, tara na! Ang mangyayari lang dito, no, pag kung ano kayo, guys, sumilip kayo dito, may mga lalapit sa mga boatman. Yes. Tapos tatanungin nila kayo kung sasakay ba kayo. Then kayo na bahala makipag-usap kung magkano. O, tara na, magsuot muna tayo ng life vest natin. We are ready to go. Alam niyo naman, ito yung favorite nating ginagawa. Diba? Yung boat tour tayo. Ito yung kulay ng river nila. Hindi naman masyadong nalalayo sa river natin. Ang kaibahan lang dito, wala kang makikitang kalat. Walang basurang palutang-lutang. And then, ito na. Ito yung mga stilt houses. First, ito daw hospital. And then, yung katabi naman ay primary school. As in, talagang community talaga sila. So maganda dun yun na nga. Para talaga tayong boat tour talaga. Nagiging tour guide din yung boatman natin. Actually, it reminds us What mosque is that? yung doon sa Cambodia, yung Kampong Mosque. Phlok. At ito yung mosque. So ganito din sa Cambodia. As in, isang buong community na nakatira sila sa stilt houses. Pero ito kasi, ang lapit lang nila sa pinaka-mainland. Tatanungin tayo kung gusto nating maglakad-lakad doon sa mismong community. Siyempre, sinabi namin yes. Pero ito palang gagawin natin, as in, boat tour lang muna siya. Kumbaga, experience natin yung village na nandito talaga tayo sa river. Guys, ito na nga. Di ba sinabi namin pwedeng lumangoy kasi ang lapit lang. Hindi daw pwede. Wala daw dito nagsiswim kasi meron daw crocodile. Just me, you. Kasama nilang namumuhay yung mga crocodiles. Ay grabe, may pa-suspense pala to. Bigla tayo naging action movie. Biglang ang bilis niyang magpatakbo. Tapos dinadaan tayo sa mga poste-poste. Actually, maganda sa kanya. Yung paligid niya kasi forest pa at saka mountains. So, mainit yung panahon. Pero kapag humangin siya, preskong presko.
ito naman guys, high school. Is there some university here? Kompleto. Really? Ah? May university. Sa city na university. Kala namin may university pa dito. Ang laki niya rin talagang area, ha? Galing-galing. Nakakaloka. Tignan nyo guys, may eagle na nakaparada tuloy. na nakatambay sa bahay. Baka alaga nila. Nakatali. Alaga. Hanggang sa bridge ata tayo dadalhin. Yun na yata yung magiging pinakadulo. Imagine ang dami ritong bahay na dito mismo nakatayo sa ilog. Pero hindi siya makalat. As in, wala ka talagang makikitang kalat. Diba? Iba talaga nagagawa ng discipline, no? Next na tayo. Ito naman yung fire station. Diba? Nandito sila sa tubig, pero may fire station pa rin. Why not? Pero ano siya, parang connected na rin siya sa land eh. Ayan o. Natongpang na siya. Oo. Itong part na to, connected siya sa land. May supermarket nga daw eh. Ito, walk siya. Ay bakit hindi guys? Meron nga footbridge. Ayan o, may footbridge at meron naglalakad talaga. Ayan o. Wait lang, pakita namin sa inyo dito. Ayan o. Naglalakad talaga sila. And then, ito naman yung police station. Kompleto talaga. Actually, hindi naman lahat kahoy. Merong mga bato na din. Actually, karamihan nga bato na eh. Ito yung bridge. Ito na yata yung magiging pinakadulo. Actually, mangyayari, i-enjoy mo na lang yung ride. Kasi, ang sarap ng hangin. Hindi mo mararamdaman yung init ng araw. Ganitong kaganda ang view. Ano ba yan? Hindi tumitining boses ko. Sasyokot ako patiningin yung boses. Si Ogie ang lalabas ng dapat. Oo. Si Ogie Alcacid ako ngayon, hindi ako si Ate Reg. Ganda, no? Ang green-green pa nitong area na to. Considering nasa city tayo, ha? Ito yung malapitan, yung primary school. Ay, may mga batang nangingisda. Ayan, ito batong-bato na to. And imagine, yung malaki-laki rin tong school na to, ha? Ang maganda ngayon, konti pa rin ng turista. Kaya kumbaga solong-solo natin eh. Pero syempre, I can't imagine kapag ka marami, iba rin siguro yung magiging vibe niya. Eto na nga, pinababa na tayo. So para sa mga future na pupunta dito, ayan, yung mga pagkakamali rin namin, magiging guide nyo rin siya. Hindi. For example, ayaw nyo naman yung ginawa natin na mag-tutor kayo sa buong river. Via boat. Yes, pwede. Pwede pala kayong tumawid-tawid ng magkano lang? $1 lang babayaran nyo. At least yun, pag ganun guys. As in, Malalakad malilibot nyo. nyo yung buong Community, yung village, oo. Na masusunod yung oras nyo. Yes, ano lang siya, 45 pesos kasi 1 BND lang. So balikan 90 pesos lang. Pero tayo nga kasi, gusto rin kasi naming ma-feel yung nagre-river cruise na ganyan. Pero yun nga, pwede palang hindi. Ayan, kung talagang gusto nyo yung tipid, halimbawa, and ayaw nyo naman yung cruise na ginawa namin, ang laking tipid nun. Kaya lang kasi kami, ewan ba namin, gusto talaga namin yung mga river cruise. Hindi na nga kami masyadong nag-vlog. As in, ninanamnam lang talaga namin. Ito yung nakakatuwa, oh. Meron silang mga signage. Yung na usually nakikita lang natin sa land. Sa mga street. Meron sila. Nakakaaliw. Balik tayo kasi doon ginagawa. Ang gusto namin makakita ng malapitan, yung community talaga. Para lang kahit papaano. Diba? Makita natin sila mismo. Actually, itsura niya naman, yung mga bahay, hindi rin naman halos nalalayo sa mga, yung sa atin. Ang kaibahan nga lang,
Ito kasi mas organized sila. O, dito tayo. Colorful, oh. And then, ay, gusto kong tumulay. Tutulay tayo dun sa kahoy. Ito kasi tinutulayan natin. Ano siya, oh. Semento. Gusto naman namin ma-experience yung kahoy. Akala mo naman hindi sanay sa navotas. O, ngayon natutulayan natin dito sa Brunei, hindi sa navotas, di ba? Pati dito isasama namin kayo. Lalakad tayo para ma-feel nyo din ang experience. Ay, may mga lodge din dito. Pwede mag-stay. Kung hindi kayo maselan. And ito mismo yung inyong magiging view mismo paggising nyo. Ayan, oh. Diba? Ang linis. May AC naman, oh. So kahit dito kayo mag-stay, ay baka yung dalawang foreigners na nakita namin, dito sila nag-stay or mag-i-stay. Oh my gosh. Bes, ano yun? Baka crocodile yung naririnig ko. Diyos ko, iconic pagka nakakita tayo ng crocodile. And then makikita nyo talaga, meron talaga dong mga nakapaskil na ano talaga, beware of crocodiles. May mga murals din sila. Dito low tide. Ito pa, dali. Oh, dito tayo. Oh. Diba? Ang linis talaga. Dito sa part na to, nung na low tide, ayan, meron kayo makikita kahit papaano. Nakalat. May gulong pa doon. Pati dito. Isasama namin kayo. Pero yun, ingat. Naku. Merong mga dadaanan na yung mga pako nakaangat na. Costly na siya. Ito magiging concrete na ulit kahit papaano. Kumbaga siguro dinugtong lang yan. And then, ikot namin kayo ng kaunti. Makikita nyo. Pag ganito natin, ito pa yung lalakaran nyo. Ayan, Ayan, diba? Ang laking community niya talaga. Lalayo ako ng konti kay Enzo, ha. Ganito pa siya kalaki. Ang layo pa nung lalakarin natin. Ito, may experience nyo to sa halagang 45 pesos kung hindi kayo magbo-boat tour. Pero po pwede rin naman kung tagang may budget, magbo-boat tour kayo ng kasi 20 with BND tas additional 1 BND naman para maglakad-lakad kayo dito sa community. Huwag na kayo magpahintay Oo. doon sa boatman ninyo. Kami kasi nagpahintay kami kasi sabi naman namin mga 10 to 15 minutes lang kasi wala na rin naman masyado rito makikita tapos sobrang init din. Ito na yung pinaka-area. Ayan, yung mga nakakasampay talaga. So, community talaga. Pero, ang nakakaloka, wala pa kaming nakikitang tao. Wala kang makikitang tao na palakad-lakad or nakatambay. Baka nga siguro mainit. Ayan merong mga daan guys, na ganito. Sira na siya. Katulad nito. So kaya ingat kasi meron na nakatanggal na yung pako, ganyan. Ganito siya. Tara na, baka hinihintay na tayo ni Kuya. Baka pag naghintay siya na matagal, yung babayaran natin umaano. Lumalaki. Lumalaki, naka-meter pa. Ay, dito sa village na to magiging magkakaroon taga ng pila dito palagi pag nagpunta ka. Kasi kailangan pumili ng mga turista kasi kung di lang pilaan, ako mahuhulog talaga. So yan. In all fairness, ang nakakataka doon, meron naman ganito sa atin. Sorry huwag kayong magagalit please. Sinabi ko kasi kay Enzo, sa ibang bansa, yung parang pinaka medyo squammy nila, ganyan. Nagiging tourist spot. Tsaka sa ibang bansa, parang hindi kawawa. Kasi ako guys natira ako sa sa gantong lugar sa Pilipinas. Tapos doon parang ramdam na ramdam ko na parang kawawa ako. Pero dito, hindi mo mo mararamdaman mapipil. sa kanila. And also, sorry ulit, promise. Yung sabi ko sa kanya, bakit dito yung Squammy nagiging tourist spot? Sa atin yung Squammy, kinakatakutan. Nakakatakot. Oo, kinakatakutan siya. 'Di ba? So again, wala tong political ha. Gusto lang namin sa inyo i-share yung thoughts namin kung ano yung nakikita na experience natin. Ayan, bago tayo bumalik, pakita lang namin sa inyo. Ayan gumagalaw na siya. Pagtapak nyo, nakakatakot siya Meron pa dito. As in, mararamdaman mong umaangat na yung pinaka-kahoy. Ito pa
Lalo naman to, Diyos ko, pag lumusot ka rito. Diba? Ayun, nakakatakot na siya. So, ingatin, dapat talaga rito maaga. Ayan, gumagalaw siya. Oh. Ay, Diyos ko, tignan niyo, Lord. Naku, sumigaw ako, lagot. Ayan, oh. O, tara na. Diyos mio. And ayan na yun, guys, oh. Dito tayo ngayon sasakay. Doon tayo galing. So, ngayon, ang gagawin niya sa atin, ibabalik niya na tayo doon. Siguro yung ginawa naming boat ride, nasa 20 to 25 minutes lang. So, yun yung 10 BND. Yung 450 pesos each. Okay rin lang, experience na natin. Ayan, pabalik na tayo. In all fairness naman, kada bansa talaga na pinupuntahan natin, lalo na kapag bago, may bagong experience din naman. Kasi unique experience Oo, talaga. unique to. Kasi yes, nakakapag-boat tour tayo sa ibang bansa o ibang lugar. Pero hindi ganito. Yung talagang community talaga yung pupunta mo. Kumbaga pinaka-tourist spot, yung community, yung mga stilt houses. Diba? Hindi yung talagang nature na nature. Ayan, dito na nagtatapos yung ating 450 pesos each na tour. Ang sama ng tingin sa atin nung kaninang 20 ang sinisingil. Yung 50. Grabe guys, sobrang init. Pasok muna tayo dito sa mall. Nag-ice cream muna kami. Sa akin, 45 pesos. Kay Enzo, 135 pesos. 135 yung milk tea niya. And nakakatuwa. Alam nyo, puro Filipino nakapalibot sa atin. Dito rin yung tambayan nila. Ano no, nagkatagalog. Oo. So nakakaaliw. Ang dami rin pala natin mga kababayang nandito. Ice cream lang muna tayo. And then siguro mag-recap tayo pagka nandun na tayo ulit sa hotel para may pakita namin sa inyo kung makakapag-metered taxi tayo. Tapos na tayong mag-ice cream. And no wonder kung bakit maraming Pinoy. Kasi meron ditong Jollibee. And then ang pangalan daw pala nito ay Yayasan Complex. Pagpasok nyo dyan guys, puro Pinoy talaga. Nakaka-happy ha. Para ka rin nasa Pilipinas and then may KFC pa dito. We have decided, gusto nyo we have decided, na bumili na lang talaga ng physical SIM. Hello? Kasi, kailangan talaga natin, kailangan talaga natin ng DART para hindi tayo mahirapan sa transportation. And ito lang naman siya. Yung binili natin ay $10 or 450 pesos kasama na yung 8 GB. Ito yung binili natin. Okay rin na din yung matitipid natin sa transportation. Parang yun yung binili natin ng SIM card. Yay! Meron na tayong DART. Magagamit na natin siya. So, ang ginawa nga lang natin, bumili nga lang tayo ng SIM card. And then, kapag meron na kayong SIM card, magre-register lang kayo using yung local number. Tapos, magsisend sa inyo ng PIN. Kapag na-enter nyo na, ang simple na lang, details nyo na lang. And then, eto na kaagad. So, ayan, katulad nito, inopen lang natin yung ating location, set pick up. And then, dito, pipili tayo dito ng drop-off. So, itatype lang natin yung ating hotel, Badia. Tapos, enter lang natin. Ayan, makikita na natin. Tignan natin kung magkano para magkaalaman. Set drop-off. Guys, imagine, 5.50 lang siya. Fixed price, 4 passengers. Pang-apat na. Diba? Mas mura nga. Ang laki nga talaga ng difference. Oh. Tapos i-next lang natin, tignan natin kung ano yung payment method. Oh, ayan. Pwedeng cash. Pwedeng cash and then tignan natin ano pang pwede dito. Ay, cash lang. Parang cash lang ata nakalagay. Oh, set payment. Pwede rin credit card. Ayan, So, pwede nyo i-link yung credit card ninyo just in case natin kung meron na. Let's start. Ay, meron na kaagad. Ang bilis, Wala pa siyang 1 minute, meron na kaagad. Accepted by the driver. Ayan, tapos ito lang siguro ipapakita natin. Toyota Rush White. Tapos ito yung pinaka-plate number. Di ba? Super simple. Hindi na tayo maghihintay. Kanina kasi grabe. Kulang 30 minutes kami naghintay ng taxi.
Tapos hindi pa metered yung nakuha natin. So mas tipid siya, number 1. Number 2, hindi ka na makikipaghagil. Hagil, Kasi totoo. kanina, yun kasi sinabi sa amin, how much do you want to pay? Parang ganyan. Tapos, How ang much hirap do you want to naman. pay me? Oo, ganun. Tapos sinabi namin 10, 10 is okay. Are you happy? Sabi sa amin. Masaya ba kayo na yun ibabayad nyo sa akin? Parang gano'n. Oo. Eto na. Siguro mga 10 minutes din tayo naghintay. At least hindi kinancel. Magkita-kita lang tayo sa hotel. We are back at our room. And eto na, isa-isa na namin sa inyo. I-screenshot nyo na to. Ay, hindi, screen recording nyo na pala. Ito yung magiging guide nyo talaga. Kasi na-experience na talaga natin ng Brunei ng parang whole day na din naman. So, ito yung mga natutunan namin at ito yung masasabi namin based sa aming experience. Simulan natin dito sa ating room muna. Okay guys, yung room natin, since natulugan na natin siya, komportable yung naging tulog natin, yung breakfast naman, sulit na yun sa binayaran natin dito sa hotel natin. Tapos nga pala guys, sa mga Filipino, allow tayo dito magstay ng 14 days visa-free dito mismo sa pinaka-Brunei. Again, pag sinabing visa-free, wala kayong kailangan ha. Wala kayong kailangan i-apply. As in, automatic 14 days tayo dito. Basta nga, mapapasok kayo ng immigration. And now, para lang din magkaroon kayo ng comparison. Alam niyo naman tayo, pagdating sa pagtitipid, lahat talaga ipapakita namin sa inyo. So, simulan natin yung tour na ginawa namin. Yung tour na ginawa natin, available siya sa Klook. Sa Klook, it's 2,544 pesos each. So, that's 5,088 pesos. So, now, ito na. I-breakdown namin sa inyo kung magkano lang yung nagastos namin. Partida na to, ha? Nagkamali pa kami nito sa taxi. Oo. So, una, yung pamasahe natin, yung taxi, yung papunta doon, $10. And then, pabalik dito, 5.5. Which, so, 15.5 siya. Which is 697 pesos. And then, yung activity na ginawa natin, yung boat ride. Yung boat ride guys, $20. Kami na Unimel, ang binayaran in pesos, that's 900 pesos. O, now, i-plus na natin yung 900 at 697, 1,597. Dalawa na kami doon ni Enzo. Oo. Kapag ka nag-tour kayo, Bayaklok, or saan man yan, yun, ang magiging total nyong dalawa ay 5,088. Ang laki ng difference! So, di ba? Ang dali niya naman talaga i-DIY. And then, meron pa dong isang tour. Yun naman yung tinatawag na merong monkey na kasama. Monkey encounter. Yes, yun naman, 3,486 ang isa. Imagine niyo yun. And then, sa atin, siningil lang tayo doon kanina ng 40. Magkano lang yung 40? Dalawa na kami doon ni Enzo, guys, ha? Sa 45. 1,800 lang. 1,800. Di ba? Sobrang laki ng difference. So, ayan, ang dali lang i-DIY ng Brunei, yung mga pupuntahan. Kaya bukas alam na namin kung anong gagawin. Puro dart na lang talaga tayo. Ayan. So, ano ba yung first impression natin sa Brunei? Madalian na lang. Unang-una, paglapag pala ng aeroplano, alam mo kaagad na tahimik, tapos malinis talaga. And then, Organized. organized talaga. And then, pagdating naman sa mga locals, ang nakakasalamuha pala namin, yung driver, mabait. Yung mga staff dito, mabait. Tapos ngayon meron dito occasion parang kasalan. Ang babait din ng mga nakakasabay namin sa lift. At saka the usual na nangyayari pag may tourist yung nakikita, ay pang experience ng local, nagtatanong, taga-saan kayo? Kahit yung mga drivers nga pala mismo, nung dart, yun, where are you from? Gaano kayo katagal dito? In English, syempre. Pero hindi nag-isa, meron po, salamat po. Marunong nga Ganun sila. So, ayan. So, ang dali lang talagang i-DIY nga ng Brunei. And then, safe ba siya? Isang araw pa lang naman natin na-experience, lalo na sa mga LGBT. So, actually, totoo, may mga nakakasalubong naman kami. Siguro, hindi ko alam kung sa kanila, sa mga locals, hindi nila halata. Pero ako, ang ano ng pang-amoy ko, alam ko kaagad, ay, kaano to? Ano tawag dito? Federasyon. Federasyon ko. Sister. Oo. So, ano naman, basta kumilos lang ng maayos. And of course, bago tayo magtapos, ito na ngayon yung shoutout natin, iba na. Ang isa-shoutout natin, yung mga ka-authentic natin, nakakasalubong natin. Pero ito, mga nakasalubong natin sila, sa Pilipinas pa lang, sa airport pa lang. Sige, shoutout na natin shoutout yan. natin si Jerome na nakita natin mismo sa check-in counter sa NAIA Terminal 3. Tapos, kasama din sila Shaira, si Lana na nag-OJT sa Marhaba, si Russell na going to Jakarta, and si Miss Glessy. Maraming salamat po sa panonood ninyo sa amin. And masayang-masaya kami tuwing nakakasalubong namin kayo kasi personally nakakapagpasalamat kami. Ayan, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs dito sa Brunei. Bye, everyone.